Ibang klase rin si Ate Jam. Binigyan niya ng kanin sila Mr. and Mrs. Ka-Business at Papa Dins. Tapos, pwede naman niyang iabot na lang ang plate of rice kay Ate Junjun pero di man lang niya inabot. What a bad attitude. Boom. Sabi ni Ma'am Dina Castro, shoutout sa'yo. Sabi niya, si Jam magkakaanak yan. Si Jal hindi kasi maraming bukol yung mattress niya. Hindi sila magkakaanak, aso na lang baby nila. So yun ang mga ka-business, mapagpalang araw sa ating lahat. Ha? Yan, dito na naman si Boss Dave, tsaka si Miss Jam. Mesjo. Ayun na mga ka-business, muli na naman tayo nagbabalik sa ganito nating content. Yun. Aso lang. Ayun na mga ka-business, itong content natin na to, nagawa na natin noon, no? Sa ating mga past videos, no? May mga nabasa tayong mga comments. And ngayon, meron na naman kaming babasa na naman mga comment na Ito mga ka-business, magkahalo na naman ulit, no? May good, may bad, may sakto lang, may basta mga ka-business. So, umpisahan natin. Sige. Ano yan? Sino yan? Shoutout na rin natin. Si Mirna Hernando. Mirna Hernando, shoutout Hello po sa'yo. Sabi niya, hindi pa pwede pakasal. 1 year pa kasi kasal ni Papa Dins para hindi sukob sa taon. Ayun ang mga kabisnes, sabi niya, hindi pa pwede ang magpakasal. 1 year pa. Actually mga kabisnes, Nagbanggit din siya ng sukob, which is pamahiin. pamahiin po yun si Sukob. At ayun, sa iba, naniniwala sila sa ganun. Pero sa amin kasi, hindi po kami naniniwala sa mga pamahiin, mga kabisnes. At, pero, sa sinabi niya doon sa hindi pa pwede pakasal 1 year pa, yun ay mga ka-business talaga namang mangyayari. Yes. Di po kami sasabay sa taon kung kailan sila kinasal. Bukod sa mga ka-business ay appropriate yun, di ba? Hindi pa naman kasi namin carry pa ngayon mga ka-business dahil lang marami pa kaming there's a lot of things to consider. Yes! Ayan, unang-una mga ka-business, para kay Mirna Hernando, ayan, ma'am kasi I'm still doing school pa, no? Papasok pa po. Lahat naman ng bagay na kalooban ng Diyos, ayaw at sa gusto natin, kung kalooban ng Diyos, mangyayari at mangyayari. Ngayon, may mga bagay tayo na gusto, may mga bagay tayo na ayaw, pero pinahihintulot ng Diyos na mangyari dahil kalooban ng Diyos, di ba? Ayaw at sa gusto natin. At kabilang na dyan yung pagpapakasal, mga ka-business. Yan naman ay, ako, lagi ko namang pinagpapanalangin sa Panginoon Diyos, no? Na sana dumating din ako sa ganung pagkakataon at maging handa, hindi lang ako, pati siya, pati ang mga pamilya namin, at maging masaya tayo, no? Para kay Papa Dins. Siyempre, matutupad na yung kanyang pangarap, di ba? Pangarap nating lahat para kay Papa Dins, no? At time will come, no? Siguro, di ba? Tayo naman, no? At tama po yung sinabi ninyo, pero yung sa sukob, hindi naman po kami naniniwala sa ganun. Pero kung kayo naniniwala, nasa sa inyo na po yan. Alright, next. Yes, next. Sabi ni Julie Maloma. Shoutout po kay Hello Julie po. Maloma. Sabi niya, magkamukha kayo Dave and Jal. Happy lang lagi. Kung ba tayo? Baby, ang puti mo eh. Pero magkamukha tayo. Pero alam niyo mga kabisnes, kahit yung mga kamag-anakan niya, nung nag-birthday si Tita Dada, yung asawa ata ni Tita Dada yun, sabi niya, magkamukha na raw kaming dalawa. Tapos pag nababanggit ko naman na sa mga previous vlog namin na hindi ko nakikita, ako personally, hindi ko nakikita na magkamukha na kami. Ikaw ba? Nakikita mo ba? Sometimes. Talaga ba? Ako kasi mga ka-business, para sa akin na majority kapag sinabing magkamukha, yung sa mata, para sa akin na masabi ko magkamukha ang dalawang tao pag parang halos same sila ng ng mata. Bagay. Pero sa kanya kasi mga kabis, chinito kasi yung mata niya eh. Chinito? Chinito po siya mga kabis, lalo na pag tumatawa. Hindi na. Nagsabi rin po nung asawa ni Tita Dada, may chinito raw siya. Chiquito, hindi Chiquito. Ayun. Thank you po, shoutout po kay Julie. Yes, kay Ma'am Julie Maloma. Maloma, ayan.
siguro nga, magkamukha na kami. Oh, Minsan, baka, kasi majority rin sinasabi ng mga kabisnes Oo. magkamukha na raw kamukha tayo. na tayo. Kanya-kanya naman yan. Siguro mahal gawa tayo ng TikTok mahal na ano, yung pares ng mukha natin. Kagaya ng Oo, ginawa yung mo. dati, oo. Siguro, sige, Sige, next sige. time. Ah, eto. Eto, Ano to? Ah, eto alam ko saan vlog nang galing to. Kay, Hindi, basahin mo natin. sabi ni Miss Christine Castro. Oh, sige, ako na magbabasa. Ah, Kasi sige. ikaw magbasa ng comment niya, ako magpapaliwanag. Sige. Sabi niya, ibang klase rin si Ate Jam. Binigyan niya ng kanin sila Mr. and Mrs. Ka-Business at Papa Dins. Tapos, pwede naman niyang iabot na lang ang plate of rice kay Ate Junjun pero di man lang niya inabot. What a bad attitude. Boom. Ayun o, mga kabisnes, shoutout po kay Christine Castro. No? Siyempre, thank you po sa inyong panonood. Kasi yung mga small details na ganyan, Oo nga nakikita nila. No? Actually, ako hindi ko napansin yun Oo, at saka ako, kung ako mismo, kung ako si Ate Jam, siguro hindi ko rin may aabot na yung kanin. Siguro Kung- unaware na lang na Oo. nangyari yun. Unaware Pero si Ate Jam. hindi naman siguro intentionally para maging mukha siyang bad attitude dahil maaaring si Papa talaga at saka si Mama yung kanyang priority that time na mabigyan dahil sila nga yung mas matanda, di ba? O hindi kaya possible na yun ang talaga nasa isip niyang bigyan. And there's nothing wrong about it naman na para sa akin hindi siya bad attitude kasi I don't know, siguro Ma'am Christine, siguro tayo maging masyadong OAs pagdating sa mga ganyang bagay. Pero thank you so much po sa inyong comment at napapansin nyo yung mga ganyang details. Oo. Ako kasi minsan mga kabis, ganoon din talaga ako. Halimbawa, andyan ako sa Same. isang kainan, di ba? Pagka kumuha ako ng kanin, ang bibigyan ko lang ng kanin, si Jal lang. Mga May mga kabis times na ganun ganyan. Tapos na hindi ko na napapansin yung mga nasa paligid ko. Na, ay, andyan ka pala. Ay, ito pala yung gano'n. I don't know. Pero siguro mga ka-business, siguro wag lang tayo siguro mag-conclude Oo, nag-jump agad sa conclusion conclude na. tayo agad na bad attitude si Miss Jam. Wag naman ganon. Pero siguro dahil nakalimutan lang. Siguro mas piliin na lang din natin maging kind and huwag tayo maging judgmental. It's a words, let's be Oo. kind. Piliin na lang din natin maging kind kasi 'di ba, hindi naman natin alam yung perspective ng bawat isang tao, 'di ba? Diba, hindi ko nilulusot ha. Hindi ko nilulusot. Gusto ko lang din maintindihan kasi nakita ko rin naman talaga sa vlog eh. Hindi ko siya napansin sa vlog. Hindi ko rin napansin. Hindi siya big deal sa akin. Napansin ko na lang nung nabasa ko yung Oo. comment, binalikan ko yung video. Oo, sabi ko, ano yun? Tapos nung nakita ko yung video, okay, pero ano nga si Ate Junjun, hindi ko alam kung nag-cellphone ba siya doon or... Hindi, may kausap May siya kausap noon. siya, tapos- Pero kinuha niya rin naman yung plato eh, siya na Oo. nagkumuha eh. Ayun nga mga ka-business. At siguro, hindi tayo magpagtut basta-basta na maaari ding makasakit ng damdamin ni Miss Jam. Pag nabasa niya Pag yun. nabasa niya yan, ay malamang magiging aware na rin siya. Pero para sa akin, wala namang masama dun sa ginawa ni Miss Jam at lahat naman ng mga bagay na nangyayari sa kusina, natural lang naman nangyayari yung mga ganun, di ba? Ewan ko, kung ako yun na kay Ate Jam, hindi ko rin maaabot kila Ate Junjun eh. Ikaw ba? Parang hindi na rin ako aware siguro. Baka nga wala akong pagbigyan eh. Oo, Sarili mga ko na ganun. lang yung mabibigyan, yung kukuhaan ko, Oo. ganun eh. Let's look for the good thing, 'di ba? Na ang naging priority ni Miss Jam na mabigyan ay si Mama at saka si Papa. 'Di ba? Hindi si Ate Junjun. Kung si Ate Junjun yung inuna niya, may masasabi pa rin kaya sila. Ewan ko hindi ko lang sure. Medyo na masyado lang akong yan. Pasensya na po, Ma'am Christine. Pero thank you po sa comment at sa observation ninyo. Siguro ay magiging na lang din tayo na mas aware sa paligid natin, di ba? Thank you po. Okay, next! Pumalik na naman tong comment na to. Sige, ito ha. Basa, kanino yan? Sabi ni Ma'am Dina Castro. Hindi ko alam kung... alam ko na. Ito yung sa vlog na naiinggit tayo sa sitwasyon nila Papa Dins kasi ikakasal sila nang may tatay si Ate Jam. Yun. Yung mga iba na misinterpret nila yung vlog. Opo, ang dami na kami misinterpret sa vlog na to. Naiinggit daw kami kasi ikakasal na sila tapos kami hindi ba? Hindi ganun Hindi yun. po yung kinaiingitan namin. Ang Siguro- kinaiingitan po namin dun sa vlog na yun ay yung si Miss Jam ay may kasamang tatay. Na maglalakad sa aisle. Oo. Ganun. Hindi po dahil sa ikakasal na sila tapos kami hindi.
Pero yung ingkit na yun is positively naman na masaya kami para sa kanila. Yes. At siguro dahil nasabi lang dun sa naiinggit dahil longing po kasi kami sa ganung senaryo na siyempre lahat naman ng dalaga, di ba? Pangarap nila Lalo na na kung lang mong dalaga ay na lumaki sa isang maayos at masayang pamilya na balang araw may kakasal yung anak nilang babae na may lalakad sila ng tatay nila sa aisle, di ba? At pangarap din yun ng mga lalaki, di ba? Mga kabisnes, pangarap ko rin yun na maihatid sa harap papangasawa ko, ano yung si Miss Jan. Ayun, bahala na ako sino maghahatid sa kanya. Pero, let's talk about that in the future. Pero, clarify ko lang ulit yung sa vlog na yun. No? So, ano ba sabi niya dyan? So, ang sabi ni Ma'am Dina Castro, shoutout sa'yo. Sabi niya, si Jam magkakaanak yan. Si Jal hindi kasi maraming bukol yung mattress niya. Hindi sila magkakaanak, aso na lang baby nila. Ay, hindi pa naman nagpapacheck si Ate Jam kung may bukol pa yung ano niya. Pero regular siya. Regular naman siya. Dito naman tayo. Pero alam niyo mga kabis, nung nabasa ko to, hindi ako na-hurt na... Alam niyo yun? First of all, no, clarify ko lang. Ayan, hindi po sa mattress yung bukol ni Miss Jal. Sa ovaries po. Kaya po, ang sinasabi PCOS or PCOS ay Polycystic Ovarian Syndrome. Ibig sabihin nun, may maliliit na bukol na nakapalibot dun sa ovary niya. Magkaiba po kasi yung ovary tsaka yung mattress. No? Sa basic human anatomy, sa reproductive system ng babae, dalawang ovaries yan. Ito, dalawang ovaries. At tapos yung mattress, nandito po yan sa gitna. Ayan. Tapos may fallopian tube dyan, may fallopian tube dito. Ayan. Yun. Ngayon, yung mattress nandito po. Ayan. Gitna. Sa gitna, kung imagine ninyo. Ilalagay ko na lang yung illustration dyan. At yung mga bukol, hindi dito. Nandito sa mga ovaries. Yun po yung parang peras ng elementary ako. Doon po yung ano niya. Ang marami na rin nag-comment na sila daw ay nagkaanak nung sila ay may PCOS. At nawala yung PCOS nila nung sila ay nagkaanak. Yes, at saka in-explain sa akin ng OB ko na hindi naman daw totoong walang nagkakaanak sa may mga PCOS. Nahihirapan lang. Pero hindi totally yung hindi ka magkakaanak dahil sa may bukol yung mga... At saka magkakaroon sila ng anak dahil maayos yung lifestyle nila na babalansin nila yung hormones nila. Kasi kaya kami PCOS yung isang babae dahil hindi balance yung hormones. Mas mataas yung hormones ng lalaki kaysa hormones ng babae. So, yun ang nangyayari. Kaya hindi nagkakaanak. So, pasensya na mga kabis sa background. May aso lang sa labas. Ayun At isa pa, ito pa sa mahalaga. No? Magkaanak man kami ni Jal o hindi, magpapakasal kami dalawa. At ang baby po namin ay si Gio. Baby, totoo naman sabi niya, anak namin si Gio, yun ang tingin namin sa kanya. Kami ay FUR parent, FUR parent. At ano man ang loobin ng Panginoon Diyos ay magiging masaya po kami doon. At pero syempre, hinahangad namin magkaroon ng anak. Diba? Magkaroon ako ng mini Jal. Mini David, di ba? Mini David, di ba? Kasing arte ni Miss Jal. So. At kasing pogi, di ba? Ang ganda na sinabi ko sa akin maarte. Kasi yung arte mo, maganda. Ganon. Yung parang mag-ayos ba ng sarili. Ganon. Ganon. So yun, salamat sa comment ni Ma'am Dina. Dina Castro. Ayan, shoutout po sa inyo Ma'am Dina. Medyo harsh pero thank you pa rin. Okay lang yan. Ang tanong ko. Sige, eto, kay Ma'am Terry to. Ma'am Terry. Ay, shoutout po. Hello po, Ma'am Terry. Ma'am Terry, yes. Hello po. Ang haba po ng kinoment niya to. Ito naman po yung galing sa vlog nung kay Budang po. Na in-interview namin siya. Mahaba po yung shinare ni Ma'am Terry. Pero ito po yung tanong niya sa dulo. Sabi niya, dulo na po. Sabi niya, ang tanong ko, if ever may manliligaw kay Budang, ano naman ang magiging reaksyon ng mga kuya niya? Sino yan? Yun na pala. On behalf of kuya, Exe. Ikaw. Patingin. Yan. Hindi, siyempre, magiging cautious kami dahil lalaki kami. Di ba? At kapatid namin, babae. Patingin? Tagasan yan. Ilang taon na yan? Yan.
Matagal na ba kayo nagkakausap niyan? Ano, nagkikita na ba kayo? Mga ganun ba? Kumbaga, magiging matanong kayo. Matanong, Yeah. siyempre, magiging curious kami kagad na may naliligaw na sa kapatid ko, di ba? Ayun, siyempre, unang-una, tatanong, sino yan? Ilang taon na yan? Tagasan yan? Ano trabaho niyan? Isa pa, yan ba ay kapatid o Yes, pinakamahalagang tanong yung yan. pinakamahalaga, yung ano ba, same ba tayo ng religion? INC ka ba? Yun ang pinakamahalaga. Dapat kasi parehas tayo, INC ka rin, di ba? Yun naman turo sa atin ng mga magulang. At isa pa, kamusta pa yung pamilya nila? Yes. Yan. Ito kasi yung mga ka-business ng bata ako. Habang lumalaki kami, yan yung mga tanong na tinatanong din sa amin nila papa. Tsaka ni mama. Na? Yan, kapatid ba yan? Nung si Miss Jal, bago ko siya ipakilala, gano'n ang naging tanong sa akin. Sino yan? Ganyan. Kinapento ko, si Miss Jal, ganito ganyan. Yung pamilya nila, maayos, ganyan. Masaya sila, buo sila. At ayun, mga kapatid din sa iglesia. Tapos, ayun, hanggang sa isang araw, mga ilang linggo lumipas. Ano yan? Next vlog. Next vlog! Curious ba kayo mga kabisis kung ano yung itsura ni Miss Jal nung first day na pumunta siya sa bahay namin? Ayan. Abangan ninyo sa next vlog, okay? Isasama namin yung mga taong andun din. Yung mga taong nandun din at pati yung mismong video. Yes. Kumahan ako siya, binidyoan ko siya noon. I-share ko sa inyo, nakakatawa. Ayun nga, mga kabis, yung magiging reaction namin, syempre, magiging curious kami at magiging cautious din para sa aming kapatid. At dapat makita namin yung lalaki at makilala namin ng personal at makilatis namin kung okay ba to. Syempre, kailangan mag-iingat ng kapatid namin, di ba? Syempre, nag-iisa yan. NBSB nga daw siya. Diba? Yes. Ayun. Yun po ang may... Ma'am Terry, thank you so much. Thank you po, sa Ma'am inyong Terry. comment. Ayun. Siguro si Papa din, may sagot din siya. Pero malamang parehas lang kami nun eh. Parehas kaming kuya. Diba? Ayun. Next. Sabi ni Mr. Noel Oliveros, dapat si Papa Dins, Miss Jam, di na nag-ride sa malalayo na kasi masama yan, kasi malapit na ang kasal nila. Sana iingat na di maiwasan ang aksidente kasi lapit na ikasal. Ingat kayo lagi. Salamat po. Thank you, kasi which is true. Yan yung kasabihan kasi ng matanda eh. Kapag malapit na yung graduation mo, lapit na kasal mo, bawal kang maggagala. Dahil lapitin daw sa graduation. Dahil lapitin daw sa disgrasya ang mga ganyan. Ayun thank you po sa comment ni Sir Noel. Sir Noel. Ramdam ko po ang inyong concern at parang magulang na pagpapaalala. Alam nyo, sa totoo lang, wala pong tigil sa pagpapaalala. Yan, si Mama, si Papa sa amin, lagi kami mag-iingat. At totoo po yung sinabi ninyo na ang aksidente, hindi natin masasabi kung kailan yung darating. Talaga. At wala tayong ibang magagawa kundi mag-ingat. At salamat ng napakarami. At totoo po yung sinabi ninyo na dapat di na kami nag-ride sa malalayo. Aminado kami sa inyo. Kasi kami, siguro dahil adventurous kaming mga tao. At kasi pagka sinabi nating adventure, andun yung andun yung risk yung kaligtasan mo. Kumbaga, pagka binasa niyo yung meaning ng adventure sa dictionary, ang ibig sabihin nun, parang andyan pa rin yung risk ng danger. Parang dangerous activity siya na risky sa buhay ng isang tao. Pero masaya siyang gawin. So, dahil nga adventurous kami, ganun yung nararamdaman namin. At salamat sa paalala. Siguro after nung kasal ni Papa Dins, mag-reach tayo ulit. Ayun, ayun, bahala na. Pero salamat po ng marami sa Thank you po, comment. Sir Noel. Next, si Ma'am Luzminday Katlo. ay, ikatlo? Luzminda! Oh. Si Ma'am Luzminda. Normal kasi Luz Biminda, di ba? Oo, kaya Sa sabi kanya, ko, Luzminda. Luzminda. Sabi niya, Oh. sabi niya, sana may mag-sponsor din kay Boss Dave ng motor. Ma'am Dibek, sabi niya,
Sabi niya, Ma'am D, Beke naman. Motor ni Grabe. Boss Dave. Wow, nabanggit product ni Papa Sundot. Matagal na panahon di nyo nababanggit, Papa Sundot. Biglang tigil communication nyo. May tampuhan bang naganap? Nakakagulat lang ba? Issue. Kung baga Issue yan. dalawa yung ano niya, Dal- concern niya. Ay, huwag kayong ganyan. Grabe na. Hindi na, kaya kay Ma'am D, wag ano. Kaya na, mga kabisa, kay Luzminda. Kay Ma'am Luzminda. Sa motor, siguro Ma'am Luzminda, wag natin pilitin si Ma'am D. Huwag kayong ng ganyan kasi nakakaya kay Ma'am D, di ba? At bahala na Panginoon kung anong kalooban niya, di ba? Kung bibigyan tayo o hindi. Pero siyempre si Ma'am D, meron din namang mahanap buhay, meron ding binubuhay, di ba? May mga ginagastos din siya para sa pansarili. Huwag na tayong mag-obliga para sa kanya. Pero wala niyo. Hindi, joke lang. Hindi, hayaan natin si Ma'am D. Ma'am D siya. Kailan birthday mo? Eto naman mga kabis, yung next concern niya. Yung kay Papa Sundot. Yung kay Papa Sundot, matagal naman kami may product na ni Papa Sundot. Tsaka nag-uusap din kami minsan. May mga iba ng priorities dun si Papa Sundot. Alam nyo naman. Opo, kasi napaka business. Ano talaga si Papa Sundot? Ay, Lord. Marami siyang marami siyang ginagawa at ayun, mga ka-business, hindi man yung iba sa inyo, hindi man nyo alam, yung father po kasi ni Papa Sundot ay namayapa na rin bago matapos yung taon ng 2025. Ayun, may masamang balita. At nung time naman na yun ay pumunta rin sila mama at si kuya. Ako kasi mga bis may pasok ako nun. At sila mama, sila papa, buong ka-business family. Ako lang ang wala. Pumunta naman sila doon sa Burol, no? Diyan sa Loyola. At ayun, napabot din sila ng kami, ng pakikiramay sa kanilang buong pamilya. Tapos ayun, huwag kayong issue. Wala pong tampuhan at okay naman lahat. Hindi kami ganyang klase ng na may tampuhan. Opo. Lalo na sa generation na nila Papa Dins, yan nila Papa Sundot. Parang masyado ng ano? May sila, mature sila pag sa mga ganyan na pagka ganito may prangka pa pagka hindi na namin tutuloy yung ganito, ganyan sasabihin. Kaysa naman sa mga ibang bagay, di ba? Kung ano lang yung totoo, di ba? At ayun, sa product ni Papa Sundot, okay naman siya. Kaya lang, hindi ko nadala yung spray. Kasi nung nag-grades kami nun, yung helmet ni Daryl, nabasa lang din uli yung loob dahil umuulan po kasi nun. So, kailangan ko siya sprayan ulit. Hindi ko na siya ma-sprayan. Kaya yung amoy niyan, nawala. Na bumalik sa, sa amoy gagi yung amoy. Kaya buong biyahe namin nun, tiniis ko lang siya. Pero kung dala ko siguro yun, ni-sprayan ko. Pero yun. Next. Okay, next na. Thank you po, Ma'am Luzminda. Ma'am Luzminda, huwag yung si Ma'am D ha. Ayan. Hey Ma'am D, shoutout po. Love po, Ma'am D. Ingat po kayo dyan. Thank you so much po sa inyong suporta. No? At ayun, sila po kasi yung nung galing po kami Cavite. Kanila po yung bahay na malaki. At ayun, sila rin yung nagpatuloy sa amin sa resort ng kaibigan niya. At thank you so much po sa inyong pagmamahal sa buong ka-business family. At mahal na mahal din po namin kayo. Alright, next. Sabi naman ni Miss Belle Golez. Miss Jal, sana baguhin mo outlook mo, gaya ng buhok, pakulayan mo, konting iksi. Gusto niyo ba makita yung maiksing buhok ni Miss Jan? Ano po bang Ano po bang look ko ngayon? Alam niyo mga ka-business, na-try ko na pong magpaiksi ng buhok. Yung literal na hanggang dito. As in, tenga. Tenga na level. As in, boy cut. Oo, ang ganda niya. Ganon. Ano, gusto niyo ba insert ko na lang siguro? Okay, Hindi, pakita mo na lang sa cellphone. Sobrang tagal na po nun. Basta, Pinakita niya lang sa akin yun, ito lang. Siya pala at saka mga kabisnes, ayoko na po magpa-iksi ng ganun. Kasi nag-fly away po yung buhok ko. Kahit sabihin nyo iksi na hanggang dito. Sobrang nag-fly away po kasi. At Tumitikwas. Tumitikwas po. Nag-try siya uli niyan mga ka-business, nagpaikli siya uli ng buhok. Mm. Hanggang dito.
straight naman siya. Mm. Tapos mga ilang araw, ang ganda. Ayan, tapos ng ilang araw, gumanon. Ibig na pag ganon, Paloob. gumanon siya, palabas. Opo. Tapos yan, ito na siya, ang haba na niya. Parang ilang taon lang, parang wala pang 1 year, ganito na kahaba buhok mo. No? Hindi, 2024 pa ako nasa pagupit. Ah, 2024 pa yan. Mahaba na po tong buhok ko ngayon. Bala ko nga po siya pagupitan. Pero hindi pa po ngayon. Siguro po after ng kasal nila, Ate Jam. So yun, ang mga kabisis 2024, hanggang dito yung buhok niya noon. Hmm. Straight siya. Bagay naman sa kanya, pero Mas prefer ko po yung mahaba. prepare namin yung layered yung buhok niya. Tapos wavy siya. Pinapahaba ko Maganda pa siya lang dun ng eh. onte. At yung looks na outlook, anong outlook ba? Ay, wala, kung ako pa wala na pong babago sa sarili ko. Kung ano po nakikita nyo, ito na po yan. Wala na po ito todo to. Hindi naman kailangan ito kasi todo na yan eh. Ay, Kahit ano namang suotin mo, maganda ka eh. Ewan ko lang, siguro may gusto silang makita sa iyo. Kung bagay ba sa iyo yung ganito, ganyan. Ewan ko. Yung siguro mga sinasabi niya dyan, yung mga revealing outfit. I don't think na babagay sa amin yung ganong klase. Pero siguro, Hindi po eh, conservative po kasi ako sa, conservative siya. sa katawan ko. So, yun po yung sabi ni Ma'am Bell. Okay, next na tayo. Sabi ni Ma'am Mary Grace Magallanes. Ang ganda mo, di halatang 25 ka na. pati ugali. Actually, mga kabisas, yun yung mga sinasabi ko sa kanya ng mga nakaraan na 25 na ako, pero pakiramdam ko, yung itsura ko, yung feature ng katawan ko, para akong teenager. Na pag nakita nyo po ako sa personal, hindi nyo aakalaing 25 na ako. Tsaka pag nakausap niyo siya, mukha siyang para siyang 17, 18, gano'n. Opo, basta parang Buti alam kang baliw eh. nyo, alam nyo po parang napag-iwanan ng Alam niyo, gano'n din yung pakiramdam ko sa sarili ko. Parang hindi ako tumanda sa utak. Alam mo yung yung pandemic kasi, gano'n. Tapos pagkas ng pandemic, parang na-stuck ako doon sa pandemic na ugali. Opo, alam nyo yung nadadagdagan ng edad namin, pero yung personality, yung itsura, parang Ganun pa rin. nag-stay siya sa teenager days namin na, wala, ganito pa rin yung build ng katawan. Ayan, thank you po sa comment ni... Thank you po, Ma'am Mary Grace. Thank you po, thank you po. Next. Ayun lang. Yun lang. Ayun na mga ka-business, balikan namin itong part ni Miss Jam. Kasi yun lang, parang yun yung pinaka-harsh comment na nabasa. Yes. At ayun, siguro iwasan natin mag-conclude at mag-judge. No? Na kaagad na hindi pa natin alam kung ano bang talagang perspective ni Miss Jam at that time. At matuto tayo maging kind. Hindi lang sa actions, pati na rin sa mga words. Ano? Kasi hindi naman natin alam kung ano pinagdadaanan ng bawat isang tao. Tapos bigla mo silang kasabihan ng mga harsh words. Makakadagdag yan sa birthday nila ng mga business. At lalo na yan, sila Miss Jam at saka si Papa Ditsay. Naghahanda po sila sa kanilang nalalapit na kasal. At grabe po ang kanilang effort ngayon para sa preparations. At masaya naman kami dahil nakikita namin na ganun. At ayun nga, ingat-ingat tayo sa mga words na gagamitin. Hindi lang kay Miss Jam, ganoon din sa mga taong nakapaligid sa atin. Kahit katrabaho mo, kapamilya mo, kapatid mo, kaibigan mo, mas piliin natin laging mauna yung kindness bago yung attitude na pangit sa atin. Kahit na gano'n pa natin ka-close siya mga yan. At pairali natin yung kindness. No? Ayun lang mga ka-business, salamat ng napakarami. Gusto ko sabihin. Wala. Ayun lang, thank you lang sa mga nagko-comment, mapa negative man yan or positive. At yung mga ganyan naman kasi, mga constructive criticism yan. Yes. Na yung sinabi naman niya ay totoo din naman na talaga namang kung sakali man, kung siguro kung siya yung nandun, lahat yung bibigyan niya. Pero hindi natin masasabi yun mga ka-business kasi yun nga, iba-iba yung perspective natin at piliin natin magkaroon ng kind words, no? Thank you so much po at maraming salamat sa pagsama sa amin kasi wala rin namang perfect na tao, di ba? Yes, wala. Walang perfect. Sino bang perfect? Iharap niyo sa amin. Feeling perfect siguro meron. Oo, mga feeling lang. Maraming ganyan. Ayun na, mga business, thank you so much at never say goodbye. Tomorrow Is another day. Vera, ganda mo.